Gaano kasakit para sa iyo na sa noong una ay hindi natatanggap ng nanay mo yung pagkatao? Hindi, yung pagiging lesbian po. Yes. Opo, yun. Parang di niya po ako nun pinansin ng mga dalawang buwan. Mga parang New Year na kami nagbati. Ganun. Oo. Parang nag-sorry rin ako kasi nga parang nagsinungaling ako kasi ayaw talaga ni mama ng sinungaling. Kaya so, yan, 17 years old. 17. Yeah, 17. Doon na po ako nag-amin talaga. Kasabay ba ng pag-amin na yon ay may nagugustuhan kang babae? Actually, girlfriend ko na po siya. Oo, Mm. meron na. Ibig sabihin, wala pa yung pag-amin, ay yung pagkataon, May, nagka-girlfriend ka na. Patago. meron na po ako nagiging girlfriend. Na, so, gaano kahirap na itinatago mo ang relasyon mo na hindi ka pa nag-out? Mahirap po, sa totoo lang. Kasi, one time is nahuli po ako ng mama ko. Nakachat ko yung babae. Siyempre nagulat siya na ano ka pala, ganyan. So siyempre parang ako na ano rin kasi nagsinungaling ako lalo na sa sarili ko. Siguro po, kaya minsan lahat ng naging girlfriend ko, yun ang inano sa akin na hindi daw ako kasi takot daw ako lagi, ganun. Kasi siyempre as a daughter. Oo. Siyempre as a anak naman, kailangan mong maging respeto lalo na sa mga magulang mo. Na parang hindi mo naman pwedeng, yung parang ikaw mismo ang maghihintay na tanggapin ka nila. Kaya nga, di ba nagsabi na willing to wait, mga ganun. Hinayaan mo sila, no? Hinayaan mo ang nanay mo na magproseso din na tanggapin ka. Yes po. Then, kumusta na ngayon? Okay naman po sa kanya. Okay na. Nandun na siya sa damdamin niya na tanggap ka na niya. Opo, okay na. Pati kung ano yung pinipiling landas mo ngayon. Yes po. Okay. Bago tayo magpatuloy, no? Bilang umibig ka at sumubo ka ng pakikipagrelasyon muna sa lalaki, maaari mo pakiligin muna ang ating mga kakwentong Pilipin. Ano ba ang naging team song ng dalawa? Nang ano po? Ng boyfriend mo dati? Diyos ko. Kalokan tanong. Yung ano po, syempre mga old song pa tayo na, ano ba? Yung ako'y sa'yo, ikay akin. Syempre yun naman din talaga yung mga, yun po, yun. So, doon kinikilig ka sa kantang yun. Yung mga panahon yun. Kahit hindi mo siya gaanong 100% mahal, pero kinikilig ka sa kanta niyo. Siguro pag ginaranan niya ako kasi maganda po yung boses nun Ay, okay. Pero yung something na, yung sinabing kinilig na something, Yeah. kinikilit, hindi. Hindi. Parang naano lang ako sa kanya kasi ang galing niyang kumanta, ganun. So yun lang po. Hindi naman sinabi talagang kinilig Na, na sob. O sige. O, makakakwentong Pilipino, si Kali, yung kasama natin ngayon, ay isa din mga awit, no? Maaari ba mapakinggan ang a cappella version ng kantang minsan naging bahagi ng love story mo? Anong klase? A cappella lang. Ano ang favorite na linya mo doon? Yung saan po? Yung Sa ikaw? ako'y sa'yo, Oo, ikay akin. akin. Akala ko yung original. Sorry. Ano po yung acapella ba? Sige, Yeah. antayin natin. Ang mahal, maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot man ako'y nasa langit na, at kung di ka makita, makikiusap kay bathala na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan na ako'y sa'yo at ika'y akin lamang. Salamat, Kali. Salamat, Kali. O, ito, Kali. Bago natin tunguhin ang iyong profession ngayon, no? Isa ka sa lumili ka at gumagawa ng pangalan sa mundo ng musika. Habang kinakanta mo yan at binabalikan mo, nagsisi ka ba na nagmahal ka ng isang lalaki? Actually, ano po, wala naman kasi siya talagang kinalaman doon kasi ako trinay ko lang Ah. is being me, ano ba, na parang
Gusto, parang susubukan ko na baka mag-iba pa, baka eme-eme lang yung pagka-ano ko sa girl. Wala pa lang. Wala. So, yun. Wala kang pagsisisi. Wala naman. Okay. Mga ka-Pilipino, no, nais kong malaman din kay Kali, gaano kasakit para sa iyo na sa noong una ay hindi natatanggap ng nanay mo yung pagkatao? Hindi. Ay, yung pagiging lesbian po. Yes. Opo, yun. Parang di niya po ako nun pinansin ng mga dalawang buwan. Mga parang New Year na kami nagbati. Ganun. Oo. Parang nag-sorry rin ako kasi nga parang nagsinungaling ako kasi ayaw talaga ni mama ng sinungaling. Kaya so, yun, parang nag-sorry ako sa kanya na yun. Tapos parang syempre yung mga ano ko is yung ano po, yung stepfather ko po is parang siya yung ano kay mama na anuin mo na lang kasi syempre anak mo naman, gano'n. Ayun, so parang nag-ano naman din si mama na, pero kinausap din ako ni mama nung time na yun, kung ano talaga yun. So nag-amin na lang din po talaga ako. So, okay na ang relasyon ngayon, di ba? Opo, wala. Gaano ka ka-proud na bahagi ka ng bahaghag? Bahag. Okay. Like rainbow. Rainbow. Gaano ka-proud ang isang Kali? Actually, 101%. Dahil masaya ka. Yes po. Masaya ako. Lalo na po pag tanggap ka ng family mo. Yun po yung pinakauna sa lahat. Masaya talaga. Okay, bago natin tunguhin ang iyong kwentong musika, ano ang nais mong sabihin sa nanay mo na ngayon ay binibigay na sa iyo yung kalayaan na mamuhay ka kung ano ka? No. Doon ako magharap doon. Yes. Ayaw ma, sa TV na ako, Charles. Ano ba tawag dito? Thank you kasi tinanggap mo ko kung ano man ako kahit na hindi mo pa ako pinansin yung pinakauna mong alam. So masabi ko lang, I love you palagi at saka salamat sa suporta. Mwah. Kumusta ang relasyon mo sa lola mo? Si nanay, actually nanay po kasi ang tawag ko eh. Kay nanay, okay naman din po. Okay na matagal. Matagal na din po kasi yung panahon. So okay na kami. Yun po. Okay. Ito, pagkakwentuhan natin ang iyong kwentong musika, no? Ilang taon mo nalaman na ikaw ay may potential sa pag-awit? Nung ano pa lang po ko, 9 years old. Yeah. Sumasali na po ako ng Pinoy Pop Idol doon po sa barangay namin sa San Jose. Yan. Tapos yung lola ko po lagi ang kasama ko. Pag lagi may contest yung lola ko talaga. As in siya. Oo. Parang tinatawagan siya pwede bang isali sa ganito ganyan. So yung lola ko go din siya. Tapos practice sa bahay, ganun po. Yun. So, yung pamilya mo ang unang nagpatunay na may gininto ang boses ka? Yes po. Anong unang kinanta mo? Actually, ano po yung idol ko po kasi talaga si Sarah Geronimo. Mataas masyado kasi ngayon hindi na kaya. Bata pa ako nung kaya birit lang ng birit. Oo. Kapanahunan mo talaga si Sarah Geronimo. Opo. Anong kanta niya? Yung To Love You More po tsaka If Only. Oo. Yan. So, kumusta naman ang iyong karanasan sa pagsali sa mga singing contest? Okay naman po. Parang nung bata ako, parang wala akong walang hiya talaga. Yeah. Parang bibo pa niya kasi bata pa, di ba? Pabibo. Oo, yan. Okay naman, wala naman problema. Tapos, ang pinakaanuhan ko po talaga nasalihan is yung sa The Voice. Yan. Pero dito po yung sa Palawan po pala yun. May best din kasi dun. So yun po, kahit saang lugar is kanta lang po ng kanta. Kaya kilala ko sa barangay namin. So ito, paano ka napunta sa Huling Media? Hollins Media. Actually po sa kaibigan ko rin pong manunulat, si Jay Abordo, taga Palawan din siya. Parang nung pumunta siya sa Manila, yun po na parang pinakilala niya po kay Derek na parang Lods po kasi tawagan. Lods, pasok ka dito. Yan. Tapos nag-usap po kami noon ni Derek. So naging okay naman po yung usapan namin. Kumusta ang mga nilatag na plano
sa career mo bilang isang singer mula sa Hulen Media? Yung, actually kung meron na kaming kontrata. So, okay naman po kasi Hollens is supportive naman po silang management. Okay naman po sila, parang lalo na po si Direct Mike. Yan. Parang jowa na tawag ng tawag update sa ganito ganyan. Tapos yan po kay Ma'am Queen. Mabait po si Ma'am Queen, si Press. So, yun po, okay man po ang Hollens. Walang problema sa nila. Okay, bago natin pakinggan yung kanta mong Pabiya, bibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan yung mga nanonood muna sa Kwentong Pilipino. Saan ka mapapanood, no? And ano yung latest na episode na pakaabangan sa iyo sa iba't ibang platform? Hello po. Magandang hapon sa inyong lahat. So, ako pala si Kali. Ayan. May release po akong kanta na Pabi. Actually, nasa Spotify na siya. May music video na rin po. Nakikita sa YouTube, and then na lang din po ako ng page ko na I am Kali, and then Instagram na yun, the Sweet Serenata, tsaka po sa TikTok, yan po, Kali. And then actually meron pa po akong i-release na kanta, pero abangan nyo na lang po, mag-update din ko. So, yan po. Yun. Okay. Ilang araw na ng Pasko na? Yes po. Ano ang dalangin mo sa Diyos ngayong darating na Pasko? Sa bawat hamon, tayo ay matatag. Sa bawat ngiti, may pag-asa. Sa bawat pangarap,